Ikalawang mga Kronika, Kabanatang 21 hanggang 22. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Si Haring Jehoram ng Huda, si Haring Ahaziyas ng Huda, si Reyna Atalia ng Huda. Ikalawang mga Kronika, Kabanatang 21. Si Haring Jehoram ng Huda. Namatay si Jehoshaphat at inilibing sa lungsod ni David sa libingan ng kanyang mga ninuno. Pumalit sa kanya ang kanyang anak na si Jehoram. Ang iba pang mga anak na lalaki ni Haring Jehoshaphat ng Huda ay sina Azarias, Jehiel, Zacarias, Azariahu, Mikael at Sefatiyas. Pinamanahan sila ng kanilang ama ng maraming pilak, ginto at iba pang mahalagang ari-arian. Binigyan din sila ng mga may pader na lungsod sa Huda. Ngunit kay Jehoram ibinigay ang paghahari sapagkat siya ang panganay. Nang matatag na ang paghahari ni Jehoram, pinatay niya ang kanyang mga kapatid at ang ilang pang pinuno sa Huda. 32 siya nang magsimulang maghari at 8 taong namahala sa Huda. Sa Jerusalem siya nanirahan. Sapagkat napangasawa niya ang anak ni Ahab, ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Nagpakasama rin siya tulad ng mga naging hari ng Israel, tulad ng sambahayan ni Ahab. Ngunit ayaw wasakin ni Yahweh ang paghahari ng angkan ni David, alang-alang sa kanyang pangako kay David. Ipinangako ni Yahweh na ang paghahari ay hindi niya aalisin sa angkan ni David magpakailanman. Nang panahon ng pamamahala ni Jehoram, naghimagsik ang Edom laban sa Huda at naglagay ng sariling hari. Inilabas ni Jehoram at ng kanyang mga pinuno ang lahat nilang karwahe at sinalakay ang Edom. Gabi nang sila'y sumalakay, ngunit napaligiran sila at natalo. Kaya mula noon, hindi na muling nasakop ng Huda ang Edom. Naghimagsik din kay Jehoram ng Huda ang lungsod ng Libna dahil sa pagtalikod nito kay Yahweh, ang Diyos ng kanyang mga ninuno. Hindi lamang iyon, nagtayo pa siya ng mga sambahan ng mga pagano sa mga burol ng Huda at nanguna sa mga taga-Jerusalem sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Siya ang nanguna sa mga taga-Huda para gumawa ng kasamaan. Tumanggap si Jehoram ng isang sulat mula kay Elias na isang propeta. Ang sabi sa liham, "Ito ang mensahe ni Yahweh, ang Diyos ni David na iyong ama. Hindi mo sinundan ang halimbawa ng iyong amang si Jehoshaphat at ni Asa na hari sa Huda. Sa halip ang sinunod mo'y ang ginawa ng mga hari sa Israel. Inakit mo sa masamang gawain ng Huda at ang mga taga-Jerusalem gaya ng ginawa sa Israel ng sambahayan ni Ahab. Pinatay mo ang iyong mga kapatid at kasambahay na mas mabuti kaysa iyo. Dahil dito, parurusahan ni Yahweh ang iyong bayan, ang iyong mga asawa at anak, at mawawasak ang lahat ng ari-arian mo. Magkakasakit ka ng malubha at luluwa ang mga bituka mo sa tindi ng hirap na daranasin mo sa araw-araw." Ginamit ni Yahweh ang mga Filisteo at ang mga Arabong malapit sa Ethiopia laban kay Jehoram. Kaya't nilusob ng mga ito ang Huda at sinamsam lahat ng ari-arian sa palasyo. Binihag nila ang lahat ng anak at asawa ng hari, maliban sa kanyang bunsong anak na lalaking si Ahaziyas. Pagkatapos niyon, si Jehoram ay pinadapuan ni Yahweh ng malubhang sakit sa bituka, isang karamdamang walang lunas. Makalipas ang 2 taon, lumawa ang kanyang bituka at dumanas siya ng matinding hirap hanggang sa siya'y mamatay. Hindi man lamang siya ipinagluksa ng kanyang mga kababayan, di tulad ng ginawa nila sa kanyang mga ninuno. Si Jehoram ay 32 taon nang magsimulang maghari at 8 taon siyang namahala. Wala isa mang nalungkot sa kanyang pagkamatay. Doon siya inilibing sa lungsod ni David, ngunit hindi isinama sa libingan ng mga hari. Ikalawang mga Kronika, Kabanatang 22. Si Haring Ahaziyas ng Huda. Pagkamatay ni Jehoram, ang bunsong anak nitong si Ahaziyas ang iniluklok ng mga taga-Jerusalem upang maging hari. Ang ibang mga kapatid niya ay napatay ng pangkat na sumalakay sa Huda kasama ng mga Arabo.
kaya siya ang ginawang hari ng Huda. 42 na si Ahaziyas nang magsimulang maghari at 1 taon siyang namahala sa Huda. Sa Jerusalem siya nanirahan. Ang ina niya ay si Atalia na apo ni Omri. Sinunod din ni Ahaziyas ang gawain ng mga hari sa Israel sapagkat ang kanyang ina ang naging tagapayo niya sa paggawa ng masama. Tulad sa angkan ni Ahab, hindi nalugod si Yahweh sa ginawa niya, sapagkat ang mga ito ang naging tagapayo niya pagkamatay ng kanyang ama, at ito ang dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang mga ito rin ang sinunod niya nang sumama siya kay Joram na anak ni Haring Ahab ng Israel upang labanan sa Ramot Gilead si Hazael na hari ng Syria. Sa labanang iyon nasugatan si Joram. Dahil sa nangyaring ito, ibinalik siya sa Jezreel upang doon magpagaling ng mga sugat. Doon siya dinalaw ni Ahaziyas. Kalooban ng Diyos na ang pagdalaw niyang ito ang maging pagkakataon para siya bumagsak. Sumama siya kay Joram upang makipagkita kay Jehu na anak ni Namsi. Si Jehu ang pinili ni Yahweh upang lipulin ang sambahayan ni Ahab. Sa pagsasakatuparan nito, natagpuan niya ang mga pinuno ng Huda at ang mga pamangkin ni Ahaziyas na naglilingkod dito, kaya't pinagpapatay niya ang mga ito. Ipinahanap nila si Ahaziyas at natagpuan ito sa Samaria. Dinala nila ito kay Jehu at kanyang ipinapatay. Ipinalibing niya ito at ang sabi, "Apo ito ni Jehoshaphat na tapat na naglingkod kay Yahweh." Walang natira sa sambahayan ni Ahaziyas na may kakayahang maghari sa Huda. Si Reyna Atalia ng Huda. Nang malaman ni Atalia na ang anak niyang si Ahaziyas ay patay na, pinagpapatay rin niya ang sambahayan ng hari ng Huda. Ngunit naitakas ni Jehosabet ang anak ni Ahaziyas na si Joas. Itinago niya ito sa isang silid tulugan sa templo kasama ng tagapag-alaga. Sa ganoong paraan iniligtas ni Jehosabet ang kanyang pamangking si Joas. Si Jehosabet ay asawa ng paring si Joyada at kapatid ni Ahaziyas sapagkat sila ay anak ni Haring Jehoram. Si Joas ay itinago niya sa templo kaya hindi napatay. 6 na taon siya roon sa buong panahong namamahala si Atalia bilang reyna.